Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Adamson. Dear Kathy G, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig ng inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako, Adamson. I'm 28 years old from Antipolo City. Halos 11 months na kami ng boyfriend kong si Carlo. Kathy, mabait, responsible at sa lahat ng naging karelasyon ko, siya ang lalaking una kong nakita na gusto kong makasama habang buhay. Wala kaming malaking problem. Masaya kami, Kathy. Kaya lang may isang bagay na matagal ko nang kinikimkim. At araw-araw akong kinakain ng aking konsensya. Nung una pa lang na ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa pamilya niya, nabanggit niya ang pangalan ng tatay niya. Bigla akong natigilan. Parang may kumurot sa dibdib ko dahil familiar ang pangalan. Hindi ko muna pinansin, Kathy. Sinabi ko sa sarili ko na baka nagkataon lang, marami namang magkakapangalan. Pero habang papalapit ang araw na ipapakilala niya ako sa pamilya niya, lalo akong kinakabahan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may masamang kutob ako. Hanggang sa dumating ang gabing inimbitahan niya akong mag-dinner sa bahay nila, Kathy. Pagbukas pa lang ng pinto, nanghina ako, pero hindi ko yon pinahalata. Si Tito Jun nga, ang tatay ni Carlo. At ang lalaking matagal nang may relasyon sa aking ina. Hindi alam ni Carlo ang lahat, Kathy. Hindi rin alam ng pamilya nila. Pero ako, matagal ko nang alam. Best friend at kababata raw siya ng mama ko, Kathy, at yon ang palaging paliwanag sa amin ni mama. Kahit ilang beses nang nagsiselos ang papa ko, lagi niyang sinasabing wala silang relasyon at magkaibigan lang sila. Isang gabi kasi, Kathy, hindi inaasahang maaga akong umuwi. Tahimik ang buong bahay, pero pagdaan ko sa sala, nakita ko ang hindi ko kailanman malilimutan. Nandoon si Tito Jun nung gabing yon. At sa harap ko mismo, Kathy, naghahalikan sila ng mama ko at hindi nila alam na nakikita ko sila. Mula nun, wala na akong ibang ginawa kundi magpanggap na walang alam. Hindi ko sinabi sa papa ko yun, Kathy, hindi dahil gusto kong protektahan si mama, kundi dahil natatakot akong tuluyang masira ang pamilya namin. Kahit alam kong matagal nang nanghihinala or naghihinala si papa, umaasa pa rin akong baka isang araw matauhan si mama at bumalik ang lahat sa dati. Pero ngayon, mas komplikado na ang lahat. Dahil ang lalaking mahal ko, anak ng lalaking kalaguyo ng nanay ko. Mas lalong sumasakit ang loob ko dahil sa tuwing pumupunta ako sa bahay nila, alam kong kilala ko ni Tito Jun. Alam niyang anak ako ng babaeng karelasyon niya. Pero sa harap ng asawa niya, sa harap ni Carlo at sa harap ng buong pamilya nila, nagpapanggap siyang parang ngayon lang niya ako nakita. At ako rin, napipilitang makisabay sa pagpapanggap. Habang tumatagal ang relasyon namin ni Carlo, Kathy, lalo akong nahihirapan. Pakiramdam ko kasi bawat ngiti ko sa kanya ay may kasamang kasinungalingan. Hindi ko alam kung may karapatan ba akong sabihin sa kanya ang totoo. Paano ako ang sisihin niya? Papaano kung isipin niyang gusto ko lang sirain ang pamilya nila? Papaano kung hindi siya maniwala? Pero papaano rin kung malaman niyang balang araw na matagal ko na palang alam ang lahat? Baka isipin niyang pinagtaksilan ko rin siya. Minsan, naiisip ko na lang na makipaghiwalay, Kathy, kahit wala naman talaga siyang kasalanan. Baka yun ang pinakamadaling paraan para makaiwas sa gulo. Pero sa tuwing naiisip kong mawawala siya sa buhay ko, parang hindi ko rin kaya. Sobrang nangihinayang ako, Kathy. Mahal na mahal ko kasi si Carlo. Wala siyang alam sa kasalanang ginawa ng tatay niya. Wala rin siyang kasalanan sa mga desisyong ginawa ng mga magulang namin. Pero kami ngayon,
ang naiipit, kami rin ang pwedeng masaktan at magsakripisyo. Kami ang maaring mawalan ng pamilya at pagmamahalan dahil sa kasalanang hindi naman namin ginusto. Kathy, hanggang kailan ko ba dapat itago ang katotohanan? May karapatan ba akong sabihin ng lahat kahit alam ko maaring masira ang dalawang pamilya? Or mas mabuti na lang bang manahimik habang buhay at hayaan na lang ang katotohanan ang kusang lumabas? Sana po ay matulungan niyo ako. Dahil nalilito na po ako sa mga posibleng mangyari. Pakiramdam ko, pasan-pasan ko ang lahat. Pakiramdam ko, problema ko ang lahat. Patuloy ko na lang na pinagdarasal, Kathy, na sana marinig ng Diyos ang mga panalangin ko, na lumabas ang katotohanan at malaman ang pinaggagawa ng aming mga magulang, na hindi mismo ako ang panggagalingan. Kathy, umaasa po ako sa tulong at payo nyo. Hanggang dito na lamang. At maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Lubos na naguguluhan. Adamson. Love Me, Kathy G.